Yun mga idol, welcome sa vlog Magkano tayo, quick love tour tayo. Sabay pakilala ko din sa inyo mga breeder ko dito. Yan, loft natin 4 meters by 2.5 meters yan. Sira nga lang to, ayusin natin yan. Yan yung loft ko, 3 section. Kada section 1.3 by 2.5 kasama yung aviary, pero yung aviary ngayon gamit natin pang breeding ngayon. So mga special yan nakabreed dyan. Sa mga first section ko mga breeder din. Second section ganun din yung sukat, parehas lang ng sukat, pare-parehas lang ng sukat mga idol. Yan sa aviary may nakabreed din ngayon. Medyo special pero saka na natin sabihin kung ano yung mga nandyan. Ito mga breeder din. Bagong flyer ko nandito sa dulo. Ito yung mga flyer ko. Meron din mga inakay dito. Ito ganyan. Tsaka mga naglilimlim. Ito papisa na rin to. Papisa na rin yan. Yan yung loft ko. Pare-parehas lang ng sukat yan yung kada section. Yeah mga idol, unang breeder ang papakilala ko sa inyo. Kung nanonood kayo ng vlog ni Uno Loft, sigurado baka naalala nyo yun. Na-vlog niya na to eh. Parang 2 years ago na-vlog niya na bago niya padala dito sa akin. So pakilala natin. Let's go. Yan yung unang breeder natin. Kung nanonood kayo ng vlog ni Uno Loft, ito yung binalag niya ng 2 years ago. Yan yung pakpak. Gandang ibon. Ito, bali yung ano nito, lola nito, parang 11 times winner ata, first place. Bago yung sa tatay naman, yung yung famous na linyada dito, yung 1090. Kumbaga 1090 yan. Napaka-famous lang dito, mga kung tatanong may mga tao dito, ayun, kilalang-kilala nila yun. 1090 line na Jansen. Pero ito, may ano na rin to, may pasok ng ibang lahi, hindi lang Jansen. Pero karamihan ng lahi nito, Jansen. Yung lola, yung sa mother side, may pasok siya ng stop bandrit. Bagi yung father side, Matis ata, tsaka Vandis ata yung pasok nito, Vandibel. So may pasok siyang ibang ibang lahi, hindi lang Jansen. Yan. Subukan ko din lalagay ko din yung pedigree niya para makita niya. Yan. Magandang ibon. Buong buo yung katawan. Nagsusubo pa yan. May inakay din yan. Pakita ko din sa inyo mamaya yung inakay niyan. Napangakuha ko nga si Boss Uno nito. Hindi ka pa napapadalhan. Pero Boss Uno, sabihin mo na ako, dalawa inakay dito kung gusto mo. Yan. Pakita ko naman sa inyo yung kapares niya mga idol. Kaya lang. Ito mga idol. Ito yung kapares niya. Bali itong kapares niya. Bali pamangkin niya na to. Yan yung pakpak. Yan maganda. Ganda ng ibon. So nung nakuha ko yung ibon na yun sa taga Tauranga. Tauranga galing yun. Bali nga lang pakpak nito. Hinanap ko talaga kung sino nakabili nung tatay nun tsaka nanay nun. Talagang hinanap ko para makahanap akong kapares na magandang ipapares sa kanya. So nahanap natin. Mabait naman yung lokal na yun. Kaya na ito nakakuha tayo sa kanya kahit na first time tayo makilala, napagbigyan tayo. Yan maganda. Magandang hen. Bali ito, napapalabas ko pa lang sa kanila. So far siguro parang 6 na piraso pa lang. Yung isa doon, bali yung nalilipad ko dito, 3 pa na nalilipad ko. Pero nung last year na peste. Ayun nga lang, nadali tayo ng salmonella sa loob. So naubos yun, mga namatay. Pero wala, part of the game yan. Ganun talaga, kaya ngayon heavily vaccinated tayo. Pagka nagbe-breed tayo, vaccine talaga tayo para iwas na sa peste.
Pero last year, meron din ako na-breed sa kanila last year. Ang problema, napal ko, umuwi, duguan, kaya hindi na natapos yung season, pero napaka-consistent na hen nun. Sayang nga lang, pero wala, ayun talaga, kalaban din natin yung Falcon. Pero yan yung ano, yan yung unang pair na breeder na papakilala ko sa inyo. Yan yung linyada ni Kick-Ass. Yan. So, line din siya ng 1090, sikat na linyada dito ng Jansen. Pero hindi ko na masasabing puro Jansen kasi may pasok na rin to na ibang pamilya, mga old line. Yung mga stop band rate, so talagang mabibilis. Pero tingnan natin kung anong gagawin ng anak nila ngayon. Nag-send ako sa Christchurch saka sa Palmerston North pang karera nila para sa Youngbird next year. Tingnan natin yung resulta. Ito mga idol, ito yung inakay nila, dalawa. Second clutch na to, bali yung first clutch na send natin pang auction race sa Christchurch tsaka sa Palmerston yung futurity nila, yan. Eto dalawa oh. Boss Uno, sabihan mo lang ako. Sa'yo na isa dito. Sana umabot sa truck. Yan. Ito mga idol, isa pang ibon na papakilala ko din. Although hindi siya linyada nung Kick-Ass na pinakita ko nung una. Eto, pinanggalingan ito. Doon din sa napagkunan natin nung pamangkin nung Kak. Eto, masasabi ko nung nakita ko to doon sa loft niya. Talagang sabi ko sa kanya, ang ganda ng ibon na to. Sabi ko, pag ayaw niya na sa ibon na to, wag niyang ikal. Sabi ko, wag mo ikal, bigay mo, kunin ko na lang. Kaya nung last year, minessage niya ako, sabi niya, gusto mo pa ba yung yung head na yun, yung gusto ko daw. Kaya yung in-offer niya, talagang pinuntahan ko kagad. Kinuha ko kagad to. Yan, yan yung pakpak. Yan. So ito, kanyang lahi na to, going back pa to sa mga original niya. Pero ito, nag-produce na din to ng winner sa kanya last year actually. Last year, producer na din to ng winner. Kaya yan, magandang gawin breeder. Tingnan natin kung anong gagawin ng anak niya ngayon. May dalawang inakay siya ngayon eh. Tingnan natin na lang kung maganda ililipad sa atin. Kung hiyang sa atin. Yan. Ito mga idol, yan yung anak nila. Yung anak ng huling hen na pinakita ko. Tatapang oh. Yan. Tingnan natin kung maganda ililipad sa atin. Baka hindi hiyang sa atin yung linyada. Pero producer na to ng ng winner din. Yung Kak naman na nakapare sa kanya ito. Ako na nag-breed niyan pero ilang beses na din nanalo sa atin yan. Last 2021 ilang race yung pinanalo niyan sa atin. And then last year din nag-breed siya ng auction winner sa Christchurch. Kaya yan, magandang subukan. Tignan natin kung maganda ililipad ng anak. Magandang Kak din to, consistent na Kak. Pero yan mga idol, mapapansin nyo, halos lahat ng linyada ko dito, puro Jansen o may pasok na Jansen. Yan kasi yung huling import na pumasok dito sa New Zealand. Jansen, Bouchard, tsaka yung Dordeens. Ayun yung huling import na pumasok noong 1995. Tsaka yan yung yung talagang gamit na gamit dito. Yan kasi yung na talaga, yung nagpabilis sa ibon dito, mga old lines dito, ayun yung nagpabilis yung Jansens especially. So karamihan mga Jansens tsaka yung Boss Jansens, yung Red Fox Jansen, yan talaga yung nagparami dito. Yung talaga yung parang sumikat dito sa import na yan. So unti-unti natin meron tayo nyan. So since 1995 pa yung huling import, iba-iba na yung kanya-kanya ng breed yan. Yung ibang lokal dito pinaghalo-halo na yung import sa old line tsaka yung mga Jansens, yung mga speed line. So pinaghalo-halo na rin nila. Meron naman kinip nila na straight Jansen lang, pero kung tutusin kanyang linyada na yun kasi iba na yung breeding style nila sa breeding style ng mga Jansens tsaka ng mga so
Yan. Unti-unti natin to. Siguro next vlog natin, subukan natin yung bullshot pero hindi ko pa nasusubukan to eh. Kasi kakakuha lang natin ito last month kakakuha lang natin. So, naman sunod natin yung bullshot. Maganda rin yan. Meron din akong ano dito, bullshot kaso may pasok na Johnson na rin. So, subukan ko, isama ko na rin siguro sa vlog yan ng bullshot kasi bullshots din siya eh. Sige mga idol, paano ba yan? Sa susunod na lang ulit, abangan nyo na lang yung next upload natin. Sige, bye bye!